Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon, eto pong desisyon po ni PBBM. Kasi may nagtatanong sa kanya kanina na ah, tungkol yan sa NTF-ELCAC. Okay? Sabi nung, naalala ko rin kasi merong taga United Nations, yung UN Rapporteur, na nire-recommenda na i-dissolve na ang NTF-ELCAC. Sabi nga nung iba, nako, mukhang mahihirapan dito ang presidente dahil ano nandun siya sa part na inaayos niya ang human rights, 'di ba, image ng ating bansa. So, merong ganitong kahilingan, pressure ito sa kanya, susundin ba niya o kung hindi, ibabawian siya ng mga ito at sasabihin na pangit ang human rights situation sa Pilipinas. At ang yung hinihinging kapalit, NTF-ELCAC. Dito ho, napaka-wise ng sagot ng ating presidente. Ako man, nagulat sa sagot niya rito eh. Ngayon ho ba kayo rito na alisin ang NTF LCAC? Eto nga, ako na magtatanong sa inyo. Bakit lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi, dahil mayroon daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Quite the opposite. Tama. Yung mga sinasabi, Tama, 'di ba? Hindi naman gobyerno ang nagre-rentag. Bagkus po nung nakaraang administrasyon, I can say gobyerno ang nagre-rentag sa pamamagitan ng mga nito ni Lorin Badoy, ka Eric kasi they were government employees at the time. 'Di ba? Kabilang na rin diyan etong retired general. Na hinahangaan din natin. Kasi yun ang kultura noon eh. Red tagging, even the president himself, nagre-red tag ng kanyang mga kaibigan. Well, I agree before na ito ay correct tagging. Pero yung paulit-ulit na lang, 'di ba na naririnig natin, anak ng baka, 'di ba? Bakit hindi nila hayaan na tapos na yung kanilang panahon, hayaan nila yung bagong diskarte? Now, ang sagot nga ng presidente rito, ako magtatanong sa inyo, bakit paulit-ulit nyo sa akin tinatanong yan? 'Di ba? At hindi naman dahil nga lang daw po sa issue na merong nagre-red tag, 'di ba? Dito i-highlight ng ating presidente ano ang magagandang nagagawa o ginagawa ng NTF-ELCAC. Kaya deserve nito ang magpatuloy. At dapat pong matuwa diyan ang mga Digonians. Bakit? Ito nga po yung maiki-credit natin sa kanyang panahon, 'di ba? Pero hindi dapat nilang hingiin na ito'y i-dissolve sapagkat sa kanila nagsimula ang pagre-rentag, 'di ba? Ito'y ginamit ito ng isang grupong pangrelihiyon para kumita, magkamal ng maraming kwarta sa views. Walang iba kundi siyempre alam niyo na 'yun. yung dating lumalaban sa pamahalaan, yung mga dating lumalaban sa pamahalaan, ay hindi nga natin, imbis na nilalabanan natin, tinutulungan na nga natin. At malaki ang naging epekto dito sa pagbawas ng mga internal security threat dahil dyan sa NTF-ELCAC. Yung pinakamabilis na sagot dyan, no, hindi namin i-abolish ang NTF-ELCAC. Tatapusin namin kasi meron pa yata ilan na barangay na hindi pa natapos. May ilan pa na mga returnees na hindi pa nabigyan ng tulong. Kaya nakakuha ako ng report kanina. Tatapusin namin lahat yan. Bago natin pag-isipan na yung NTF-CAC, tanggalin na natin yung NTF pagka hindi na kailangan. Sa ngayon, kailangan pa rin. Kailangan natin, yan ang pangako natin, na pagka kayo'y bumaba, at kayo ay tinigil ninyo ang paglalaban ninyo sa gobyerno, tutulungan kayo namin sa hanap buhay ninyo. Aayusin namin ang mga barangay ninyo para magandang buhay ninyo. Kaya't kaya naman sila ay nakikita mo, sinasabi namin, ang hirap-hirap ng buhay ninyo sa bundok, lagi kayong gutom, lagi kayong nagtatago. Dito na kayo, tutulungan pa namin kayo. That's why it's important and that's why successful yan. Oh, sorry, ba? So ito maganda yung naging sagot dito ng ating presidente. Agad-agad talaga kung ano yung doon ako natawa kanina nung pinapakinggan ko na sabi niya, bakit palagi niyo sa akin itinatanong 'yan? Ako naman ang magtatanong sa inyo. Bakit niyo sa akin tinatanong 'yan? Highlight niya, magandang nagagawa at ang plano nila tapusin po
ang nasimulan ni Duterte, ni Tatay Digong. Ito nga yung dapat ikatuwa ng iba eh. 'Di ba? Na ipinagpapatuloy. Ito yung pangako ho ng presidente natin nung panahon ng kampanya. Kaya nga may mga nagtatanong sa akin noon, ng mga kapwa-vlogger. Uh, CDB, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nitong sagot niya? Kasi ang sinasabi, dapat daw ay ipangako nito ni PBBM, 'di ba, na ipangako niya na ipagpapatuloy niya ang mga sinimulan at mga maiiwan ni Tatay Digong. Pero ang sagot po ni PBBM ay ito. Sabi niya, ipagpapatuloy natin yung mga magagandang nasimulan, sabi niya. At yung iba ay yung mga ongoing, mas pagagandahin pa natin. So ibig sabihin po noon, though he delivered that partially, i-deliver niya yan in a positive way, pero ang negative po doon, hindi lahat ipagpapatuloy niya. 'Di ba? Pero ito isang bagay ito na tama lamang na pinagpatuloy niya. Okay? So sorry na lang do sa mga 'di ba? Sorry na lang din ito sa mga sa mga alam kong merong nanghihinayang na hindi humapakinabangan ngayon etong NTF-ELCAC. 'Di ba? Katulad rito sa grupo ng SMNI na talaga namang nakapagpayaman sa kanila ng todo-todo ang NTF-ELCAC. As if akala ko nga noon at ng ilang kababayan natin, ang NTF-ELCAC ay isa sa programa ng SMNI. Pero hindi ho. Ang SMNI ang sumausaw sa NTF-ELCAC. 'Di ba? Lagi nilang naka-ere. Kaya nga nagagalit sila kay PBBM kasi wala na yung panahon na palaging nandyan yung halos linggo-linggo may mga sumusuko daw. Abay, dapat nga silang matuwa na hindi na po linggo-linggo. Kasi ibig sabihin, totoo yung mga nagsisuko, totoo na marami na talagang pagbabago. 'Di ba? So ano ang problema nila? Ay nako. Okay, so move tayo sa